Good day everyone. You're watching my channel where you know the opposite culture and religion pertaining moral values, ethical values, and practices. So, magandang hapon po sa inyo. Maaari po ba kayong magpakilala? Ako si John Marnie Barbas, tinatawag po nila akong KJM. So, maaari mo po bang sagutin ang lahat ng aking katanungan? Oo, maaari. So, narito po ang unang katanungan ko po. Anong kultura o relihiyon ang kinabibilangan ninyo? Ako po ay kaanib sa Iglesia po ni Cristo. Kung tanong, anong mga etikal na pamantayan na sinusunod ninyo sa pagkikitungo sa kapwa-tao lalo na sa hindi nyo karelihiyon? Kung ang pagbabatayan natin, Ate Lim, ay yung ukol sa pakikitungo sa kapwa, tulad nga ng iyong katanungan, ano yung mga pamantayang etika na aming sinusunod. Sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang pinagbabatayan namin ay mga katotohanan at salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya, sa aking gagawing mga pagsagot sa mga susunod na mga katanungan mo, ay babasa tayo ng mga talata ng Biblia para sa gayon ay mayroong suporta at mayroong matibay na patotoo. Ukol do sa sagot sa iyong katanungan, sa loob ng Iglesia ni Cristo ay lubos naming pinahalagahan yung pagmamahal at pag-ibig sa kapwa. Kaya nga po, sa loob po ng Iglesia ni Cristo, pag mayroong mga sakuna, kalamidad, makapagbagyo, paglindol, ay nagpapadala po ng tulong, paglingap sa kapwa. Ano po, papaabot ng kanilang mga pangunahing pangangailangan, at sa iba't ibang mga pagkakataon kung kailangan sila ay lingapin sa paraan na magkaroon ng mga housing projects o kaya naman yung mga eco-farming na tinatawag, ginagawa yun ng Iglesia para yun sa kapakanan at pagmamahal namin sa kapwa. Dito sa susunod na tanong. Ano ang sa tingin mo ang maaaring matutunan sa ibang tao mula sa moral o etikal na pananaw ng inyong kultura o relihiyon? Sa loob ng Iglesia ni Cristo ay tulad nga ng binabanggit ko sa iyo, Ate Lynn, ay nakabatay yung aming mga ginagawa. Ano po, yung aral namin, nakabatay yan sa Biblia. Subalit, meron akong nais na bigyang diin sa ukol sa aral namin. Sa panahon kasi natin, Ate, maraming mga kabataan ang mayroong problema sa pakikitungo sa kanilang mga magulang. May mga kabataan na dahil nga sa kalagayan ng teknolohiya, impluwensya ng internet, ay nagkakaroon ng problema sa pakikitungo sa kanilang mga magulang. Iniisip nila na yung pagdidisiplina, pagkausap sa kanila ng kanilang mga magulang, yung pagbabawal sa kanila, sa paggawa ng mga bagay na makasasama sa kanila, ay iniisip ng mga kabataang ito na inaalisan sila ng kalayaan doon sa mga gusto nilang gawin. Kapag ang pag-uusapan ay paggalang sa magulang, isa ito sa dapat na bigyang pansin, hindi lang ng mga kabataan, kundi lahat. Kasi lahat naman tayo, kahit yung mga magulang natin, naging anak din yan. Ito yung nais namin na maibahagi, maging sa hindi naming kapanampalataya. Kaya sana ay nakatulong yung aking kasagutan sa iyo. Sa inyong relihiyon, ano ang itinuturing na pinakamahalagang prinsipyo? Kung sa pinakamahalagang prinsipyo, bawat tao meron sariling prinsipyo. Diba? Meron silang tinatawag na pinaniniwala ang mga prinsipyo, kasabihan, na yan ang nagtutulak sa tao para gawin yung mga bagay na gusto niyang gawin. Subalit, sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kung ang pag-uusapan ay pinakamahalagang prinsipyo o katangian na itinuturo ng Biblia, yan ay ang pag-ibig. Sapagkat kapag ang isang tao taglay na pag-ibig, diyan bumabangon yung pagmamalasakit. Di ba? Yung tao, di ba? Ipinagmamalasakit mo.
Kaya mo siya ipinagmamalasakit, kaya mo siya tinutulungan. Dahil meron kang pag-ibig sa kanya. Kung ang pag-uusapan, pinakadakilang prinsipyo o katangi ang dapat na mataglay natin, yan ay ang pag-ibig. Yan ang itinuturo ng Biblia. Yung huling tanong, Ano ang aral mula sa inyong reliyon na sa tingin niyo ay makakatulong din sa iba kahit magkaiba ang paniniwala? kung ukol sa paniniwala na pangrelihiyon, meron tayong iba't ibang paniniwala. Di ba? Baka si Ate Lim, siya ay Catholic. Di ba? Merong mga nagpapakilalang mga born again Christian, Baptist, iba-iba paniniwala. Kung aral sa aral ang ating pong gagamitin, tulad nga nung tinatalakay natin, bawat tao may sarili-sariling paniniwala at prinsipyo. Hindi magkakasundo. Hindi po ba? Pero kung ang Biblia po ang ating sasangguniin, ano ba gusto ng Diyos sa lahat ng tao na dapat nilang maabot? Pakinggan natin. Itong nakasulat dito sa unang Timoteo 2:3 sa talatang 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ano po? Yung kagustuhan ng Diyos sa lahat ng tao. Masabi sa talata, gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. Bakit? Kasi mahal niya ang tao. Kapag ang pag-uusapan ukol sa kaligtasan, ukol sa gagawing paglilingkod ng tao sa Diyos, ang Biblia dapat nasangguniin natin. Kasi, kung ang sasangguniin natin ay yung paniniwala natin, iba-iba paniniwala natin, hindi tayo magkakasundo. Pero kung gusto natin na tayo ay magkasundo sa isang layunin, maligtas, magawa yung tamang paglilingkod, Biblia, yung atin pong dapat nasangguniin. Maaari, ate, na napapansin mo, sa bawat tanong mo, ang sagot ko ay talata ng Biblia. Bakit? Ano po ang dahilan? Bakit Biblia ang dapat na pagsaligan natin ng ating pong ginagawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Sapagkat sabi, ang mga banal na kasulatan, yan ang makapagpapadunong, makapagtuturo sa tao sa kanyang ikaliligtas. Ukol lang ba sa kaligtasan ang maituturo ng Biblia? Hindi. Sabi, ginagamit niya ito sa pagsaway, sa katututuan niya ng nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Kaya nga, sa ginawa nating pag-uusap ngayon, Ate Lynn, ay nais ko lang mabigyan mo ng pansin na napakahalaga na ang Biblia ang maging matibay nating batayan sa lahat ng ating ginagawa sa buhay na ito. Kasi maaaring yan, yung mga tinatawag na subject na ethics, pero lahat naman ng mga bagay na yan ay galing din yan sa Biblia. Kaya ang marapat na pag-uugali, marapat na etika, ang marapat na katangian ng tao na dapat niyang mataglay, hindi lang yung kanyang mga mararanasan sa buhay na ito, kundi yung maituturo sa kanya ng Biblia. Itong ginawang pag-uusap natin, Ate Lynn, ay napakinabangan mo at ng makapanonood ng panayam na ito. Maraming salamat. Maraming salamat din. Thank you. Salamat.